Sa harap ng nalalapit na deklarasyon na pagsisimula ng panahon ng tag-init, tiniyak ng MWSS na walang nakikitang shortage sa tubig. Ito'y sa kabila ng inaasahang pagtaas ng demand nito. Si Clazel Pardilla sa Sentro ng Balita Live. Angelique, kasabay ng nararamdamang init ng panahon ang pagtaas ng demand sa tubig ayon sa Metropolitan Waterworks and Sewerage System. Simula kahapon hanggang ngayong araw, inaasahang papalo sa 46 degrees Celsius ang heat index. Kasabay nito ang pagtaas ng demand sa tubig na sabi ng MWSS karaniwang sumisirit tuwing papasok ang summer mula Marso hanggang Mayo. Pero ngayon pa lang, pagsisiguro ng ahensya, sapat ang supply ng Angat Dam para tugunan ang pangangailangan ng mga consumer. 70% ng tubig na isinusupply sa Metro Manila ay galing sa Angat Dam. Ngayong araw, nasa 213 meters ang level nito. Mas mataas sa 200 meters kumpara na karaang taon kung kailan tumama ang El Nino. Kapag ganitong mga mataas po yung heat index po ay tumataas po talaga yung ating demand ng tubig. Nakapag-prepare naman tayo sa ganitong situation, we projected na hindi naman po na magkakaroon ng water shortage kasi nga mataas yung ating po naging year-end elevation. So we expected na for this summer ay hindi tayo magkakaroon ng water shortage. Hindi natin nakikita na magkakaroon ng water interruption na ang reason ay yung kakulangan ng tubig sa ating pong mga dams. Sa katapusan ng Mayo, inaasahang bababa sa 195 meters ang level ng tubig sa Angat Dam. Pero mas mataas pa rin ito sa 180 meters na itinuturing na critical na level kung kailan karaniwang nagpapatupad ng water service interruptions para mapagkasya ang supply ng tubig. Gayunpaman, hindi nagpapakampante ang MWSS at gumagawa ng mga hakbang para makapagtipid ng tubig. Kapag may mga pag-uulan ay talagang kinukuha natin yung tubig na nanggagaling sa ating mga river tributaries. So mas much as possible po kapag may mga pag-uulan sa ating mga watershed ay ang ginagawa po natin sa operations ay binabawasan natin yung mga releases nanggagaling sa mga main dams po natin yung sa ating pong Angat Dams. Puspusa din ang mga water concessionaire para makakuha ng karagdagang tubig. Halimbawa, ang Manila Water nagre-recycle ng tubig mula sa backwash operation at nakapagsasalba ng 30 million liters ng tubig kada araw. Bukod pa ito sa mga nakukuhang milyong-milyong litro ng tubig mula sa mga planta sa Cardona, Binangonan at iba pang lugar. Una nang sinabi ng Malacanang na pinaghahandaan na rin ito ang posibleng epekto ng matinding init. Ayon kay Palace Press Officer at UC Claire Castro, pinagsasama-sama na ng pamahalaan ang mga action plan sa pagtugon sa matinding init. Pinaalalahanan ng Malacanang ang publiko na sundin ang mga abiso ng Health Department na una nang nagbabala sa mga sakit na maaring lumitaw dahil sa matinding init. Ayon sa Pag-asa, ang mga temperatura mula 33 hanggang 41 degrees Celsius ay itinuturing na nasa ilalim na ng extreme caution, habang ang mga temperatura mula 42 hanggang 51 degrees Celsius ay itinuturing na nasa danger level. Lagi po maghahanda ang pamahalaan patungkol po dito. Kung ito po ay makakaapekto sa ekonomiya natin, ay tayo po ay lagi maghahanda tungkol dyan. Extreme caution po ang sabi ng Pag-asa na dapat nating gawin. Sa isang pahayag, sinabi naman ng Maynila na puspusan yung pagkukumpuni nila ng mga tubo para makapag-recover ng tubig at magamit. Pinalalaki rin nila yung kapasidad ng kanilang planta. Halimbawa dyan, yung Poblacion Water Treatment Plant ay nasa 150 million liters na ng tubig ang kayang isupply sa Metro Manila at mga katabing lugar. Yan na muna ang pinakahuling balita. Balik sa'yo, Angelique. Okay, maraming salamat sa iyo, Clazel Pardilla.